Bayan, magandang araw po. Isang magandang araw ng Agosto 16, araw ng Miyerkules. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo bago po ang talakayan ay inuumpisahan po natin ang programa na mga sumusunod po na ibinabase po namin sa panalangin ang lahat. So muli po sa mga kapatid naming Muslim, Assalamualaikum, purihin at sumapuso nawa ang katahimikan sa ating mga sarili galing kay Allah. Sa mga kapatid po, marami pong salamat sa nag-join. Hinihingi ko po ang pasinaya ng ating pong panalangin. Muli po, takiyo po ang ating mga ulo. Dakilang Ama, muli po sa araw na to ay magtitipon kami. Ikaw po sana ang muling sumentro sa amin. Maging epektibo ang talakayan tungo po sa ikabubuti ng lahat. Dinadalangin din po namin, Ama, ang aming pamahalaan na sadya naman pong nasa bingid na po ng alanganin. At ang aming pong sandatahan sa kanila pong pagpupunyagi at matibay na desisyon na manatiling neutral at sa taong bayan ang panig. Muli po sa mga kapatid namin, kabro at mga kuya na nasa Philippine National Police. Umaasa po kami na kayo po ay gagalaw sa tunay na panawagan. At ang lahat po na nakatunghay ngayon ay pagpalain mo, Ama. Nawa ay mapatawad mo kami sa aming mga pagkukulang at nagpapasalamat po kami at pinupuri po namin, Ama, ang iyo pong kadakilaan at pag-ibig sa amin. Ang lahat pong ito, Ama, ay alam namin, Ama, na iginawad mo sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Bayan, magandang hapon pong muli. Ang Kuya Ed po, TV, Real Talk, Boses ng Bayan. Inuulit po namin na kami po ay hindi po pro Marcos, pero hindi po kami kalaban ni Marcos. Hindi rin po kami pro Duterte at hindi din po kami kalaban ng mga Duterte. Isa lamang po ang pakiusap ko, no? Kung kayo po ay magko-comment ng maayos at base sa kung ano ang issue, maganda po. At mapapakinabangan natin mismo ang mga comment na yan kasi kami po ay nakikiusap na please follow, like, and share, and comment. Opo, nandun na po tayo. Maging matured po tayo sa ating pong gagawin mga comment. Hindi po yung mga comment ng ilan nating mga kapatid na hindi pa nagtatanong ay nakamura na. At ang iba pang mga tanong ay ang pag-yurak sa dangal namin na kami ay mga bayaran. No? Masakit po sa amin kalooban kung kayo po ay sabihin namin at murahin agad namin nang walang pakundangan at akusahan namin na kayo ay mga bayaran. Mali po eh. Ito po ay real talk at tinig ng bayan. Ang lahat pong nagpa-participate po sa programang ito ay may misyon at may hangarin ng tama at wasto sa ikadadagdag ng tamang informasyon at kaalaman. Hindi po agad mura. Hindi po agad bansagan nyo kami na kami mga bayaran. Nasaan ang patotoo na kami bayaran? Wag naman po sanang ganyan, pero sige po, to be considered na ganyan po ay yung tinatalakay natin dalawang uri ng mamamayan. Isang walang hiya at walang pakinabang at meron pong mamamayan na nagsasaliksik at patuloy na umaasa at nakikipagkaisa. Wag naman po sana yung maging bastos kayo. Kung ikaw man ay pro Marcos, animal,
huwag kang magpaka-animal, huwag kang mambabastos, sapagkat kami ay hindi namin kayo binabastos. Kung ikaw man ay pro Duterte, huwag ka rin bastos, huwag kang mang-animal, kay kami hindi animal. Kung kami ay itinuturing yung ganyan, kayo ang animal. Hindi po tayo makakakita ng tamang solusyon o tamang aksyon sa mga suliranin at mga isyu kung ang banat ninyo ay negatibo. Pero naiintindihan po namin ang ilan sa ating mga kapatid na hindi makatunghay, hindi makasunod kung hindi sila maninira at hindi nila ikaw ay didesisyonan at huhusgahan. Tandaan po ninyo, sa amin pong samahan, organisasyon, kapatiran at fraternal, hindi po kami nangihingi. Pero kami po ay tumutulong ng labis naming kakayanan. Kung ikaw ay Marcos, malaki ang utang mo sa amin. Dahil kami ang nagpanalo sa amo mo. Kung ikaw ay Duterte, malaki ang utang mo sa amin. Dahil kami ang gumawa ng lahat ng kaparaanan, maging vice-presidente ang inyong ate, samantalang mahal namin ang aming mga kapatid sa fraternal. Kaya wag ho kayong manghuhusga. Pasensya na po ba yan, pero hindi po maganda eh. Hindi po maganda. Hindi po kami manhid para hindi kami mag-react sa mga katarantaduhang comment. Walang saysay, walang bunga. Mano pa'y nagtanong kayo, ano ang ating gagawin sa lakas o sa taas ng bill ng ating kuryente? Sa tubig, sa pamilihin, sa transportasyon, ano ang gagawin natin? Ganyan po sana, may laman. Hindi yung putang na walang laman. Hindi pa nagtatanong, hindi pa bumubukang bibig, nakamura na. Tabrad, dumagdag ka na lang sa mga taong nagtitrate sa akin. Kay magpinusilay ka ba? Ihatik mo. Tawa mo ba? Hindi ko dito. Mindanao kami, Bukidnon. Anyone, sa inyo, pumunta lang dito. Alam nyo kung hindi lang magiging bastos at kasamaan, i-download ko kung paano pinugutan ng ulo mga tao. Para makita ninyo na hindi kami ay mga hindi animal na gaya ng sinasabi. Masama eh, sakit ho ng kalooban ko. Pero ganun pa man, humihingi po ako ng paumanin. Hindi po kayo ang sinasabi ko. Bagkus, inedit po namin, kinuha namin pati address, pati ang picture niya. Merong isang picture, walang muka. So, alam na agad. Fake fake account na. Oh. Darating ang time, kakatok ako sa pintuan nyo ba? Kami, nagsira kami ng serbisyo namin sa kapakanan at nananalig kami sa kapakanan ng taong bayan. Bilang mga rebelding sundalo, yate, para hindi ninyo sabihin na ganyan. Kayon, kung mambabastos lang kayo at hindi matututo, wala po tayong kapakinabangan sa inyong mga tanong. Makinig na lamang po kayo at gumawa po tayo ng katanungan na ikaw at ako, sila at tayo ay makakakuha po ng tamang programa at hakbang. Pagkatapos tayong lamunin ng pamahalang ito, lustayin ang pera ng kaba ng bayan, ganyan pa ang gagawin ninyo sa mga taong nagmamalasakit? Hindi po kami malasakit center para kay Bongo. Sana naman maintindihan ninyo ang punto. Bandang huli, sasama-sama tayo, tiklop ang kamay, sumisigaw sa kalsada, sa kanto, lumalaban, again, sa bulok na pamahalaan at pagkatapos pala, kayo din pala ang papatay sa amin pagkatapos ng lahat. Huwag ganyan. Maiwan ka sa karera, oy. Kato ka diri ba? Kung anong karuyag mo.
Pero, pagbantay ba? Ayaw lang paniguro ba? Pastilan, ayaw lang paniguro. Bayan, iwan na po natin yan. Gusto ko lang pong ituwid yung mali. Dahil tayo po ay sa Tinig at Boses ng Bayan, tayo po ay Real Talk, ito po ay programa ng Kuya Ed TV na pinagkaisa at napagkasunduan ng kapatiran. Muli po, ay humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Dapat ko lang din pong ilabas ang aking galit dahil po mali naman po lahat. Mali po ang siste, mali po yung mga ginagawa. Kaya kung may magko-comment po sa inyo ng mga bastos at walang kapakinabangan, i-correct po ninyo. Di bali pong i-treat ang buhay nyo, sige po laban. Basta makatotohanan lang. Ibig sabihin, meron tayong mapapala, meron kapakinabangan. Hindi yung, salamat ka, nakapagmura ka sa comment mo. Pero, ipinapangako ko sa iyo na hindi mo yan kayang gawin ng harap-harapan. Dong. Hangyo ko lang dong. So muli po, bayan, ay bumalik po tayo sa pulso. Mga sumusunod po ay ang tinatawag po nating problema, no? Problema natin sa ating pamahalaan at yung mga issue po talagang hindi po talaga masangga. Pupunta po tayo doon. Pero ang pananamantala ng lahat ng progresibong kumpanya na nagmamay-ari ng ating ginagamit na kuryente ay napakatalamak na po ninyo ba sa korupsyon. Ang inyong mga taxes ibinibigay nyo sa amin, ang inyong mga losses ibinibigay nyo sa amin. Darating ang time, titake over namin yung putang ng Meralco na yan. Kami po ang mga sa inyo. Wala na kayong ginawa kundi patuguin ng taong bayan. Paduguin ng paduguin. Marami pong salamat uli sa mga kapatid natin na nag-join, si Leonardo, si Edgar De Santos, Neneng, Bolin Reyes, Horde Jolems, Harismasan, Moloy, Randy, June, Marisa, lahat po maraming salamat po na kayo po ay nagpunta po at nakadalaw sa akin. Welcome na welcome po sa inyong mga gift. Maraming salamat po at gaya po ng sinabi ko ay makakaasa po kayo sa punto na yan. Muli po, medyo mainit po yung aking tense kasi ang aga-aga nakarinig na ho ako ng nakaano na ako. Ganda mo. Nakaano na agad ako ng mura. Na hindi naman dapat eh. Kung depende sana mga kasama, mga kapatid, kuya, ate, depende sana kung nanlalapastangan tayo o nag-aakusa tayo sa punto na wala tayong basihan o etc. and tayo nagbibintag lang. Wag naman sana. At sa punto na yan ay gaya nga ng akin pong sinasabi ay maging professional naman po tayo at maging matured sa kung ano. Tandaan po natin, real talk po ito, Boses ng Bayan. Muli po, ang kanila pong paglapastangan sa atin na iakusa sa atin ang mga kuryente. Hanggang ngayon po, hindi po nila mapaliwanag. Grabe na po ito. Maging ang tubig. Pag magtataas po sila ng tubig, kailangan pang putulin muna o i-cut off muna ang supply. Magparamdam tayo muna bago po sila sasabi na sila po'y magtataas. Yan na po ba yung practice ng ating pamahalaan? Yan na po ba? O wala talagang tama at wastong programa to regulate kung ano po ang dapat na tamasahin ng taong bayan? Medyo mainit po yung diskasa natin ngayon kay maagang maaga naman para naman akong pinapalamon ate, kuya, ng mga tao na to. Taong bayan po kami. Sa nandyan na nagbo-monitor, mga taong bayan po kami, hindi po kami taong bayaran. Taong bayan.
hindi po taong bayaran. So, maging ganun po, pamasahe, nakaabang, nakaantabay, walang mag-regulate, walang magsabi ng ganito. Kaya yung ating mga kapatid bayan, mga kapatid natin, mga tsuper, grabe na, Nasus Mariosep, Pilipinas, bigla na lamang itong magsasama-sama sa kalsada. Dalangin lang po namin ay wag na pong dumanak ng dugo. Wala pong magbuwis ng dugo. Ipakita lamang po natin ang ating lakas. Na totoo, sinasabi ni Kuya Ed, sa tinig at boses ng bayan, may pwersa, may lakas. So, yan yung pamasahe, suspasti lang. Maging ang transportasyon, pinipilit yun sa... Tayo naman po, ito po, wag pong magagalit yung ating pong mga kapatid na may-ari po ng unit o sasakyan. Ano po, no? Pag alam naman po natin na UP na ang gilid, tanggal na ang pintura, at kalampag na sa kalawang, tignan naman po natin. Ang lahat naman po ay dumadanas ng pagsubok. So kayo bilang operator o nagmamay-ari ng mga sasakyan, asikasuhin naman natin. Lagyan naman natin ng kung ano-anong maayos at updated na dekorasyon yung ating pong sasakyan. Kasi yung ating pong sasakyan no 1950s hanggang ngayon, yung kulay at amoy ay hindi na po nabago. Medyo magkaroon naman po tayo ng idea. Ito, mana ko pa to sa tatay ko. Dito ako nakapag-aral ng engineering. Medyo kailangan, baguhin ko naman yung kulay. Pero design pa rin na kulay. Medyo baguhin ko naman yung kasi pareho naman din. Para magayak at maayos. Yung butas-butas na upuan, yung hindi na maayos, kalampag na, ayusin ko naman. Medyo ko naman yung makina. Ganun. Tapos, kung yung mga driver ko, iayos naman. Putang ina, may mga driver naman na putang ina, mabaho na yung paa, mabaho pa yung kilikili, mabaho pa yung bunganga. Anak ng puta naman buhay yan. Hindi man lang magsabi ang operator na, Brad, maligo ka naman. Di po ba tama? Tapos sabihin natin, kasi ganito, hindi na ako po ganito. Mga rason lang yan eh. Kung ikaw ay base sa pamumuhay na may serbisyo at ikaw po ay nagseserbisyo, hi po sa lahat. Hi po sa lahat ng dumalaw. Maraming salamat po. Nakadalaw po kayo. Sa inyo pong mga gifts. Salamat po. Thank you very much po. Sa totoo lang po, makakatulong po talaga. So balik po tayo. Yung mga driver, konting disiplina naman. Wag naman na, hutang na yung likod mo, babae, hindi naman naninigarilyo, pero ikaw nakasalampak sa bunganga mo sigarilyo. Konting naman, konting medyo kalabit naman, kalabit mukha ba? Yung bang maganda naman sana. Oo, wala kaming kotse diyan sa Manila. Wala kaming sasakyan diyan sa Manila. Dito po sa amin, sa Cagayan de Oro, dito po sa Mindanao, sa Davao, sa General Santos, hindi po pwede. Naliligo po ang mga driver. Puta dyan po sa atin sa Manila, magmula Quezon City, magmula sa Fairview, biyaheng Fairview, Quiapo, Tubaclaran, Tanawi daw. Tapos ngal-ngal kayo kung sakali man ipe-pace out na kayo yung sasakyan nyo. Kasi nga, dapat naman din bisa natin ang ating mga sarili. Konting disiplina ba? Konting ligo ba? Putang ina, kahit man lang balbalan mo yung kilikili ba? Mag-ahit naman tayo. Kahit sa loob ng isang buwan, kalahati mo ka lang magsipilyo, okay na yun. Konting ahit. Mariosep. Yung banil dito sa uniform, dito ba sa likod, sa damit, yung banil ng driver, grabe, banil pang isang buwan. Paano mo masasabi? Paano mo mai-engage na? Kaya yung iba sa pilahan, anak na puta, si Baliling na naman yung sasakyan ko. Yung Baliling ba? Yung behind Fairview. Tapos na Baclaran, Baliling. Anak ng putang na. Pag umabot sa lubak, gumaganyan, no? Yung body, muntik na. Muntik na po kami sumakay doon sa chassis. Hindi po namin maibibigay ang 1 kilong bigas. Yes, totoo po. Nagsasakripisyo po kayo pero sinasabi po namin ang totoo.
Kami po ang inyong salamin. Kaya kung wala pong magsasabi sa inyo ng tama, ang mangyayari po, wala na kayong ligo, wala na kayong sipilyo, wala na kayong hilamos, wala pa rin kayong uniforme, anak ng pugan naman yan, naninigarilyo pa kayo sa loob ng sasakyan. Sus Mariosep, tapos pipilitin nyo kaming sumakay at maniniwala kami sa inyo na kailangan nyo yung pagtaas ng, kasi mataas ang krudo, mataas ang gasolina, pero yung sarili nyo, hindi nyo man lang binabago. Ligo naman tayo, kuya. Lagay naman tayo ng tawas. Kung walang tawas, pwede naman kalamansi. Yan, yung biyahe. Oh. Santa Ana, Guadalupe, papuntang Tap. Fairview, papuntang Baclaran. Las Piñas, papuntang Baclaran. Zapote, papuntang Baclaran. Meron namang mga driver na sabi nga, sweet lover. Kasi tingnan mo sa ayos. Matanda na pero galante, maayos ba? Naliligo. Maging ganun din po sa atin sa mga taxi driver. Oh, tandaan nyo naman, sarado ang taxi. Ito marami to. Sa totoo lang to, makaka-ride on yung aking mga kapatid, especially yung mga babae natin na nakatunghay ngayon. Taxi, sarado, ang baho ng paa. Babateng-tingan ka pa. Umikot ka lang sa kabilang street, 150 na. Tangina. Para malaki po ang sakit. Tapos, isisigaw ninyo ang problema sa taong bayan, sa mamamayan, sa gobyerno. Ang gobyerno namin, pinabayaan na kami, chat. Yes, totoo yan, pero puta, sa paghahangad naman natin ng pagbabago. Abi, ang una nating babaguhin, bayan ko, ay ang sarili natin, maligo naman tayo. Puta naman, mag-ahit naman tayo. Kung naninigarilyo ka, pagpasok ng taxi kay may pasahero, spray naman kayo pa. Sana ba yun? Sana ba nabibili yun? Meron sa Mercury, meron din sa Lazada, meron din sa Shopee, yung air freshener. Very poor. Untidy. Dugyot. Tapos, malakas pang sila pa galit, sabihin mo. Nung maligo ka naman nangangamoy kilikili ka, kung ayaw mo, bumaba ka. Tang inang yan. Buhay. Bayan. Ang pagbabago po ay magmumula po sa ating sarili. Hi po sa lahat na nag-join. Salamat po. Pasensya na po kayo. Ganito po yung ating mga talakayan. Ating ganito po. Maraming salamat po. Thank you po. At ang punto po nga nito, pasoon tayo ng pasoon. Kay ganito po insiste. Hindi agad balitaktakan. At sa punto nga na ito, ang sigaw pa rin ng taong bayan sa gobyerno, sa pamunuan ng DPWH. Bayan, sa pamunuan ng DPWH, wala po kami masabi. Ang maayos na kalsada, inyo pong ginigiba. Pero ang giba, inyo pong pinababayaan at wala po kayong pakialam. Check. Tandaan nyo po, darating po ang time. Yung agos po ng ngit-ngit, agos ng galit, ng taong bayan, aabot po sa inyo. Hindi po kayo makaliligtas. Ay po. Aanoin po namin yung gwardiya nyo. Isang shifting, ilan? 3? 4? Di po. Kukunin namin yung mga bulok na sasakyan na yan sa inyo, na sinasabi ninyo, bebenta po namin para mapakinabangan. Kaya wala na po eh. Ang maayos na kalsada, sisirain nyo, at ang sira na ay hindi ninyo papansinin dahil wala kayong pakialam. Dahil hindi kayo kikita. Napakawalang hiya nyo, DPWH. Lalo na ngayon,
Ba? Mamaya po aamin kayo sa amin. Yes po yan. Alam po namin ang totoo. Social Welfare and Development. SWADA. Bayan, marami pong text sa amin na naggaling po sa inyo, reklamo po sa inyo ba? Pag nakakita po kayo ng senior citizen, kahit alam nyo po na merienda time, pakitignan nyo naman po at tanungin nyo po kung ano po ang pangangailangan. Kung okay naman at kaya naman makapag-antay ng iba, pag-antayin nyo. Pero ang senior citizen, please lang, ituring nyo pong magulang ang mga senior citizen kahit hindi nyo pong magulang. Kay darating ang time, pag retired mo dyan, babalik at babalik ka sa social welfare and development o sa social welfare services. Promise po, totoo yan. Kung kami nga sa social welfare din po kami humingi ng mga gamot. Sa totoo lang. Meron pong mga social welfare na trabahador po, community health worker. Po. Napakabait po nila, mapapakinabangan po talaga. Nakakahiya lang po maglambing, pero sadya naman po na andyan po sila. Opo. At hindi po nakakapanghinayang na ang buwis po namin ay inyo pong sahurin. Alam po namin. Kaya saludo po ang Kuya Ed TV sa social welfare po na gumagawa ng kanilang tungkuling wasto at tama. Pakiusap lamang po pag meron pong senior citizen, kanino pong magulang, kahit kanino po, entertainin niyo po, no? At least thumbs up po yan sa mga susunod. So yung nag-text sa akin regarding San Juan. Itong brother natin sa San Juan. Yan, i-broadcast ko na po yung inyo pong gusto. At ito po. At hoping may makinig na social welfare. At sa DepEd, yes sir. Yes ma'am. Yan po yung pinakamahabang narrative ng SONA ni President Bongbong Marcos. Saludo si Bongbong, no? Sa serbisyo, transparency, work, job, report na committee under BP Sara. Kami po, pumapalakpak po kami. Basta po maganda ang serbisyo kay Ate Clarita, Angelito, kay Joseph, Josemin Mar, kay Philip, kay Ray, kay Romeo, kay Grace. Marami pong salamat sa inyong pong pagpasyal, kay Abel, kay Baltasar. Ay, pasensya na po. Ang dami niyo po, hindi ko po kayo ma-shout out. No? Marami pong salamat. Thank you very much po sa inyo to join us. Pagpalain po kayo ng Ama. And then, dito po sa amin, very well effective po ang DPWH, ang Department of Education o Department of Education in Higher DepEd. Kasi sip-sip tayo kasi bakit? Nag-aaral yung anak ko lang elementary, meron pa akong elementary at saka high school. Pero tinood po. Totoo. Pero syempre, yung nasa bukid na hindi ma-reach, yung mga tribo na kahit papaano nakakaabot pero hindi po talaga kumpleto. Kaya maglakad, 4:30, gising na yung bata, pastilan, posturado, kahit bugnaw, maligo, baklay, agoy. Pag-abot doon, lana, latik na. Eskwela pa rin. Bayan, kung nakikita nyo lang itong sinasabi ko, bayan, mag-CRY mo ba? Muhilak mo, pero sige po, talaga pong ganun ang buhay, sikap lang din po tayo. Pero yun po, maging positibo lamang din. May boses po darating at handa na. Po, at PhilHealth. Goy! PhilHealth, please lang. Nananawagan po kami sa PhilHealth. Sa pamunuan po ng PhilHealth, 89 million mas secure. Huwag po kayong papayag sa kapakanan po ng taong bayan, lalo na po ang mga elderly na nangangailangan na suportahan ng inyong programa at ang ilan mga benepisyo na kailangan pong sadya ng taong bayan. Opo, at gaya nga ng sinabi rito ni Kuya Dante,
na matagal silang nag-ask ng suporta sa PhilHealth, pero dumating naman po pero late in month na. Ika nga sana medyo maaga-aga para at least yung encouragement is so high. Ika nga at least dumating pero wala na po sa punto ng pangangailangan. Yun po ang darating naman din pala. Bakit hindi pa ipinarating? Bakit pa kailangan ang huli? Oo, di ba? Systematic lang po na sitwasyon at katayuan. Kung kayo po ang ma-hospital, kung kayo po ang mga ilangan, hindi po kami nanalangin, pero biruin kayo ng tadhana. Kayo ang ma-hospital. Kailangan nyo po ngayon ang pera na yan. Tapos, pag na-discharge na kayo ng hospital, etc., nasa kapadarating, hindi pa tama doon sa target ninyo, di ba? Masama, masakit sa kalooban. Tama po yan. At ang LGU issue, sa Caloocan, sa Pandacan, sa Malabon, Makati po kasi ibang klase. Updated po sila. Magaling po ang serbisyo ng senior citizen doon sa kanila. Ang iba po sa Taguig, sa Tuktukan, Bagong Bayan, Pateros. Marami po. Marami po. Especially ang Fairview, ang San Ildefonso, Bulacan, na ganyan po. Bayan. Sa mga nabanggit po. Opo, kailangan masakit po sa sitwasyon na para na rin kayong nahaharas kasi nga sa pangangailangan. Pero kung hindi nyo po kaya ang pagsiservisyo o hindi ninyo mahal ang pulsa ng pagsiservisyo sa taong bayan, sa ating pong mga nakatatandang kapatid, ay wag po kayong magpa-assign. May mga sapat at handang tao na magserbisyo ng ganyan. So, to thanks na ganito ang sitwasyon po, ay sadya naman po talagang nangyayari yan. Alam nyo, kayo po ang serbisyo publiko, habaan po natin ang atin pong pangunawa kasi minsan, di ba, kanina pang alas 5:30 na madaling araw si tatay na andoon, tapos mga alas 10 na pang makakaakyat, masakit na ang katawan, masakit na ni hindi, etc. Marami po tapos pag abot doon sa iyo, alam po natin na kulang ang dala-dala ng mga matatanda. Sa totoo lang, lalo na kung makita niyo yung matanda, 60, 70 na, tapos nag-iisa, wala ho yung karamay. So, unawain naman po natin, wag din tayo maging drastic sa approach sa kanila. Ganyan po ang datingan niya. Pag sinabi niya na ganito, kanina pa po kayo talaga po tinatanggap po namin, pero sa dami din po ng nangangailangan. Kunting bola. Kaya ninyong bulahin yung boyfriend nyo, kaya ninyong bulahin yung syota nyo, kaya ninyong bulahin yung mga ninyo. Dito pagharap bilang public service, kailangan po natin talaga yon. Okay po. Ayun lang po ang comment sa local government issue, yung sa senior citizen at saka yung mga paglakad-lakad ng papel. Hindi mawala. Hindi mawala. Kahit sa barangay may korupsyon. Pag dumating po yung time na ang taong bayan nakapokus na sa batas para sa korupsyon, at ang hatol ay kamatayan, tingnan niyo, wala na pong kurap. Ito po, ang hinanain at serbisyo. At AFP warn our government and the public regarding to the issue of pulboronic video. Ang sandatahang lakas ay nagpaalala sa ating pong gobyerno o pamahalaan at sa publiko regarding po sa issue ng pulboronic video. Naniniwala po ang sandatahang lakas.
Hindi po kaya kasi may mga aspeto po at may mga pamamaraan po lalo na sa General Headquarters para malaman kung ano, sino at papaano ma-defy. Lalo na ng mga nasa Drug Operation Unit Department, alam na alam nila yung batakero. Alam mo, sa totoo lang, nung uso pa ang kano, Constabulary Anti-Narcotic Unit. Alam mo ginagawa ng grupo na yan? Abay, nagpapaka-addict para makapasok sa sindikato. Kaya nga nadali yung inchik na Pinay Squad sa Bonifacio. Ang kano ang bumanat niyan. They're trying to be a drug dealer. Swak! Ang problema ngayon ibang klase. Yung PDEA natin. Ay, fuck the law. Ibang klase PDEA natin, normal, para latagan ka ng tawas. Siyempre, kung hindi ka gumagamit, hindi mo madipayan, hindi mo alam yan kung paano ang kaparaanan para hindi ka magancho, hindi ka madali, hindi ka maisahan, tawas pa lang ibinigay. Siyempre, ano nga ba? Smoke belching muna. Smoke belching. Thundering. Nalakasan. Ni-recycle. Sila na nga nagbenta. Sila pang protector. Di wow! Ibang klase. Makati, Taguig, Pateros, San Juan, Parañaque. Ibang klase. Mandaluyong, Quezon City, Caloocan, Pasig, Taytay, Cainta. Sakit. But it warned. Pinaalalahanan ang gobyerno tungkol sa mga isyu at patotoo ng pulboronic video. Baka mamaya po, mahal na pamahalaan ay magulantang po kayo, tinutusok na ng Armalite ang point nyo papalabas. Hoping and we're praying on that. And then para po sa ating mahal na senador na pagod sa araw-araw, sa kanyang hindi lang pamumulitika kundi sa kanyang mga programa, si Cheeseburger Escudero. Okay? Nabawasan ang holiday kasi nga daw not competitive sa mga Pilipino. Hello? Ano ba ang word sa competitive? Base sa akin bolang kristal. Ano ang word ng competitive? Dami mong palusot. Cheeseburger. Tungkol sa competitive. Pero hindi mo naisip na yan ay makadudugang, makatutulong at makadadagdag sa mga gastusin ng isang pamilya ng Pilipino. Guardian ka pa naman. Kakaya ka. Tapos ang tagapagsalita mo si Heart Evangelicasta. Di ba? Kaya sabi ng isa, Kuya Ed, Sir, hindi ba magawang seryoso naman ito. Mahirap po yung sinasabi mo nyo, pasong tabi po tayo. Alam ko galit kayo. Oo, kasi nga pag na-aprobahan niya, kawawa mo. Wala. Biro nyo kapalit ng 1,000 na aumento ay tanggalan ng holiday. Si ate, si kuya, si tatay, doon palang makababawi. Doon palang makababawi na ganito ang sitwasyon. Sa bilihin na lang ng gatas, makababawi. Ika nga sa punto. But still, ayun na ang punto bayan. Mali lang ako, Brad Escudero, Cheeseburger.
Wag mong ituluyan kasi nga nagpapakulay ka. Malinaw lang, bro, na ito ay hindi tong-it. Huwag ka magpaalagwa ng baraha mo. Mahiya ka sa chapter mo. Diba? Kasama mo pa naman dyan yung mga retired general. Si Dragon, nandyan. Tama? Si Eliezer, nandyan. Eliezer. Diba? Wag. Hindi maganda yan. Guard, tanda mo to. I warning you. Guardian ka pa naman. Maraming tutulig sa sayo. Dahil 110% ng mga guardian ay naghahanap buhay. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip ka ng tama, Mr. Cheeseburger. Huwag kang tumingin sa likuran. Ang tignan mo ay ang iyong harapan. At ito mahirap pasuntabi sa mga Marcos supporter. But Marcos plead all illegal activities and lawbreaker because of his weak leadership. Ito, taong bayan din inuulit ko, bayan, hindi po kami ito. Taong bayan din po ang nag-comment po nito na weak leadership. Tama po. Kasi sa totoo lang, kung siya ay inosente, no? Kung siya ay inosente bayan, bakit ano ang kinakatakot mo sa drug test kung inosente ka? Yun lang. At maging ang sandatahan, lakas ng Pilipinas at ang Iglesia ni Cristo na siyang sumuporta sa iyo kasi kinalaban mo pati ang Kingdom of Jesus Christ. Pero totoo lang, pati Kingdom of Jesus Christ and the other church community ay sumuporta sa iyo. Pero bakit ganyan ang ginagawa mo? Drug test! Kung yung pamilyang Duterte nakapag-drug test na, yung sinasabi ninyong hari ng 14K, yan, Dragon K, diba? Dragon Balls, ayan na. May video pa. Isinapubliko pa ang kanilang pag-drug test. Ngayon, ikaw, together with your family, huwag mo namang iwan. Kailangan suportado ka ng iyong pamilya. Then, join together doon sa examination ng drug test. Bayan, yan ay hindi na po issue. Ito lang ang request namin ng taong bayan. Kami rin kasama rito ang request namin. Makinig po kayo. Ang Supreme Court ng Pilipinas ay mayroon pong kapangyarihan ipatupad, maging pwersahan o hindi pwersahan base sa konstitusyon. Ikaw at ang mataas na hukuman ay may kapangyarihan sa atin lahat base sa constitutional structure. Pero bakit ayaw makialam ng ating mahal na kataas-taasang hukuman? Kay lahat po na naandyan sa kataas-taasang hukuman ay appointed ng sinumang pamahalaan o namumuno tulad ng alam na. Nakakaligtaan po nila at nakakalimutan nila ang kanilang pangako sa bayan, sa taong bayan at sa Pilipinas nating mahal na sila bilang kataas-taasang hukuman ay magseserbisyo, maglilingkod sa kapakanan ng taong bayan. At ngayon, ang taong bayan ngayon ay nagdadirect ng order sa inyo bilang kayo ay ang kapulungan ng kataas-taasang hukuman.
Ang taong bayan ay nag-uutos sa inyo na maglabas kayo ng order para ibigay sa Malacanang to address in the presidency of Bongbong Marcos na siya ay magpa-undergo ng drug test. Kung hindi, dapat siyang kasuhan at ikulong at papanagutin. Ibig sabihin, ang pagtanggi at patuloy na pananahimik ay ang ibig sabihin ay ang pagtanggap ng katotohanan. Tama po ba, Mr. Attorney, Mr. Honorable Supreme Court? Mahirap naman sabihin namin, you know, Your Honor, hindi po namin alam. Your Honor, hindi po namin nakita. Your Honor, wala po kaming nabasa na kami po ay under ng inyong batas pang-republika. Labis po, grabe. Ang itinuturing nyo sa inyong pananahimik ay wala pong nakakakitang taong bayan tungkol po rito. Ang hindi po din natin alam, bakit ang IBP o International IBP ng Pilipinas ay hindi rin po umaaksyon tungkol po sa isang issue o talakayan tungkol po rito. Kung hindi po kikilos ang mababang kapulungan ng attorney, aba yung mataas na kapulungan ng tagapagtanggol ng bayan o ang Supreme Court, ay gumalaw na, kumilos po kayo. Alalahanin nyo na ang sahod nyo ay galing din po sa buwis ng taong bayan. Kay kung ang sahod nyo, kasarili nyo lang ang babayaran nyo, hindi po kayo kukulo ang dugo sa pagpunta diyan at hangarin mapunta kayo sa Supreme Court. So ngayon na po, bilang taong bayan, inaatasan po namin kayo, inuutusan namin kayo, dahil nanumpa kayo sa inyong posisyon sa hukumang yan o sa Supreme Court na kayo po ay tatalima at poproteksyonan ninyo ang kapakanan ng taong bayan. At yan ay ngayon na. Wala yan, pananahimik ninyo, isang halimbawa ng pagmamaang-maangan kahit nakita na ninyo. Mabuti pa nga ang Senado, kahit balibaligtad at pakupong-kupong. Ginamit nila ang kanilang right para imbestigan kung sino yung sa involvement na yan. Pero hindi mo pa pasinungalingan eh. Yung pinakabatikang examiner tungkol po dyan ay naglabas ng resulta. The video and the issue is genuine. Pero wala kayong ginawa, wala kayong planong gawin, wala kayong balak ng isang programa para mapatunayan at matapos na ang usapin tungkol dyan kay BBM sa kanyang paggamit ng cocaine. Hindi po kayo nangingialam. Ginagawa ninyo, mga wala po kayong pakialam. Mga wala po kayong saysay, wala kayong kredibilidad. Kami po dito sa Real Talk kay Kuya Ed TV, sa Boses ng Bayan, Tinig ng Bayan, ay hinihimok po namin kayong gumalaw kasi pag hindi po kayo nag-interfere, alam nyo na ang AAP kapag nag-intervene ang AAP, putang ina ko, data talaga po yan. Bayo ko, by crook, paalisin ka niyan. May kasama pang sipa. At dagok ng metal na helmet. Hindi ko lang alam, kasi ngayon hindi na metal ang gamit ng helmet eh. Abay, mag-isip naman kayo. Kayo ang sandigan, kayo ang tigapagtanggol, kayo ang aming pag-asa. Supreme Court ng Pilipinas. May magpalabas kayo ng order, magpalabas kayo ng impormasyon in the sense that the administration of BBM is involved in any issue prescribing the involvement of using cocaine and others. The President of Republic of the Philippines are ordered to explain and to testify himself. Tapos ang usapan.
At kung tapat kayo sa amin, transparency ang kailangan namin habang may question about. Tignan nyo nangyari sa Senate. Alam nyo yung usapin na yan, kay Your Honor? Kung naandoon yan sa korte, sa Supreme Court, hatol na yan. Ay hindi, ipapasa pa sa inyo. Kasi nga, mga wala kayong pakialam. O total, masarap naman ang rancho sa kulungan. Masarap ang rancho sa kulungan. Lalo na kung ang mga kakosa mo alam nila na ang sinasabi mo ay makatotohanan. At ikaw ang kanilang tinig sa ilalim ng bandilan ng mga preso o bilanggo. Akala nyo ba na Thank you. Akala nyo lang hindi naghahangat ang mga bilanggo na magkaroon ng isang tinig at mag-participate sa lahat ng kalayaan tulad ng pagboto? Namamali po kayo. Kahit po mga bilanggo yan, mga tao yan, dapat i-express din at i-exercise ang kanilang karapatan. Tandaan nyo, meron tayong absentee vote. Pero wala tayong prisoners vote. Ping! Kala ninyo, no? Walang utak ang mamamayan, ano? Absentee vote. Sus Mariosep, bigla na lang kaboto. Hindi natin alam sino binoto. Ilan libo ang preso? Tandaan ninyo, kahit po nakakulong yan, may karapatan po yan. Tao po yan. Alam nyo, mahirap lang pong sukatin ang pag-ibig at ang katotohanan tungkol sa kung ano po meron ang pag-ibig ang Diyos sa atin. Pero ikaw na senador, buwakaw, magnanakaw, buhaya, plus yung isang napagbintangan ng krimen na hindi niya ginawa, alam niyo ba ang unang yayakapin ng Ginoo? Ay ang bilanggo. Tandaan nyo lang din, walang puwang ang mayaman sa langit. Kaya kung kayo, taksan-taksan ang inyong mga pera dyan, mga salapi ninyo, pinagmamalaki ninyo, hindi ninyo madadala sa langit. Walang national bank sa langit. At hindi ninyo yan kaya banggain ang kapangyarihan ng Diyos. Kami po sa tinig ng bayan or boses ng bayan. This is a real talk. Pag sinabing real talk, walang fake news. Real talk. Kung ano ang damdamin mo, kung anong nakikita mo, kung ano meron kang naiintindihan sa issue. Yes. Please like, share, and comment. Seryoso po ako. Masakit po. Bayan. And now, ito na po ang sinasabi. Unti na po. Konti na lang po ang pipirmang langaw. Konti na lang. Mapipili mo na lang sa daliri. Then one day. Siyempre, pag abutan dyan, putang ina, papilagad ang Supreme Court yan. O pagbago na ang presidente, manunumpa ang presidente, putang ina. Pakitang gilas agad ang Supreme Court. Kasi nga, yun ang kanilang kapangyarihan. Nakalimutan nila na proteksyonan ang taong bayan tungkol sa ganitong klase ng usapin. Ngayon, sino sasabihin mo? Mangmang ang taong bayan o kayo mangmang dyan sa loob ng Supreme Court? Hindi ninyo naiintindihan, hindi ninyo alam ang galaw, o wala kayong programa tungkol sa kung ano ang usapin. Kasi malamig dyan. Plus, ang sahod ng pera ninyo na naglalakihan ay galing sa kaban ng bayan. Yan po ang totoo. Yan po ang hindi maintindihan. Kayo na lamang po ang aming tanging kakampi. Pusang alaw, tatalikuran nyo pa kami. Saan kami pupunta bilang taong bayan? Magiging armasan?
Sa palagay nyo, makareport kayo sa inyong mga opisina kung armas na kami? May armasan na kami? Hiyatik! Pastilan Manulay. Hindi ninyo naiintindihan? O ang akala nyo lang, hindi naiintindihan at nauunawa ng taong bayan na kayo ang unang-unang may karapatan at tungkulin, proteksyonan taong bayan. Kayo ang Supreme Court mga kuya. Kayo ang Supreme Court. Putang na automatic yan. Supreme Court order in the table of this, table 1, table 2, table 3. Sign incorporately that you as the President of Republic of the Philippines swear, rely, and to follow what's the order of this court to undergo drug test. Hello, nananawagan po kami sa mga naandyan po sa Supreme Court sa Manila. Dito po si Kuya Ed. Sisigaw-sigaw si Kuya Ed tungkol po sa inyong karapatan, na amin pong karapatan, sapagkat kami din po ay may karapatan. At ang salapi na inyo pong sinasahod, pati sasakyan. Sus Mariosip. Galing po sa Kaban ng Bayan. So kahit naman sandali, magparamdam naman kayo, bayan, na kayo po ay nasa aming poder at nasa aming kapakanan. Hindi po kami ang susuporta sa kapakanan ninyo. Kasi po kayo ang madali Alam nyo naman mga tungkin, pag nilabasan ng order, anong gagawin? Pag may order na, ang sheriff ipatutupad ito. Nakalagay, CCC, kopya, Philippine National Police. Anong gagawin ng Philippine National Police? Ba'y tatalima yan? Puta, mahirap na. Baka matanggalan ako ng serbisyo tsaka badge. Kahit na, hindi totoo. Ganun ba yun? Kasi may order na. Siyempre matatalino po kayo, summa cum laude, valedictorian, sus Mariosep. Ang iba na lang, sumama sa ibang lalaki. Tapos, ang usapan. Tay, nay, kuya, ate. Ang iba dyan, Mason, di ba? Huwag kayong tumanggi. Yan ang gustong-gusto ng mga Mason. Diba? Pero nananawagan kami, Mason ka man o hindi, Mason ko man or Mason, nananawagan po kami. Abay, gumawa na po kayo ng aksyon. Parang ang gusto nyo pa, parang masaya kayo ba na may dadanak pang dugo? Tapos sasaka kayo kunyari, dapat hindi na lumala ang usapin na to kung ganito at ganyan. Pala, Martes na tayo niyan. Ay, Ate Rose, thank you po. Thank you po, Ate Rose, sa flower. Thank you po, Sir. Thank you po sa gift nyo, Leans. Thank you po. Marami pong salamat sa gift. Pasensya na po. At sa lahat po, Diego, sa lahat po na nagpunta, salamat din po sa gift. Maraming malaki pong tulong. At umasa po kayo, malaki pong tulong. Malaki pong tulong, bayan. At nakalagay, si Kuya Dan, nakalagay dito, survey is not a component of good politics to serve bias. Kuya, alam mo, sa totoo lang, Kuya, hindi kami naniniwala sa mga survey na yan. Kasi isa yan sa plataforma yan ng binabayaran, alam nyo ba? Oo. Maraming survey na igagawas o ilalabas. Pero lahat yan, bayad, pay yan. Saan ka nakakita ng biglang tumaas ang rating? Ito ng mga bugok na survey. Survey sana sa lupa, yan maniwala ako. Pero sa survey, sige nga, mamamayan ng Caloocan, meron bang nangutana sa inyo diha? Na sa ganito? Makati, Taguig, Pateros, Las Piñas, Bikutan, Bagong Bayan, Pasig, Cainta, Marikina, Caloocan, Pasay. Meron ba nagkanto sa inyo diha? Na nangutana, kana-kana-kanani? Wa man gyud. Wa man. Tapos may biglang survey with pay.
Ang dami ko nga nagawa ng survey. Di po ba tama? Mali. Bayaran. Kaya kayo po, kung makakita po kayo na mataas ang survey ng ganito, na alam naman nating wala namang ginawa at tulog, matik, paid. Your advertisement is paid by certain goddamn and sanabagan. Ganun lang po kadali. Ay, tumaas po yung survey ni ganito, ni Tambalusulus, tumaas po. Your advertisement is being paid by goddamn and sanabagan. Wala eh. Wala. Ang akala nyo lang wala, pero meron. Meron. Sabi nga ni Vilma Santos, meron. Meron. Di po ba? Merong bayaran. Bayan, maniwala po kayo, inuumpisa na po namin na basagin ang lahat ng survey. May mga lead up kami kung ano talaga ang tunay na survey. Ibibigay po namin sa inyo at i-announce po namin kung sino-sino po ang mataas ang survey. Pero ngayon, wala pa pong nagkakandak ng survey, meron survey result na. Aba, ang putang ina, ang galing. Sino yan? Saan kinuha yan? Sa purgatorio? O sa impyerno? Survey, wala. Bayanet, ito lang. Lahat po tayo in public transit, in public transportation. Di po ba? Lahat po tayo. Ako kahit may sasakyan dahil nga sa taas ng uric ko tsaka sugar. O airplano na lang ako, doon na lang ako, di ba? Ko-commute na lang ako. Pero bumaba lang ito, drive talaga, wala pong problema. O di ba? Dapat may nakalagay social SWS. Survey po kami, ito pong ID namin, may order po kami ganito. Itatanong lang po namin, ano pong brief nyo? Blue? Anong brief nyo? Red? Yellow or green? Meron ba? Wala. So saan pong kinuha yan? Ginagawa tayong tanga. Bayan, dito po kami. Sasabihin po namin, nasa inyo po kung maniniwala kayo at maggaganyan kayo tungkol po sa usapin natin. Maraming salamat po. Okay po, wala pong problema. At kami po ay nagmamalasakit din, gaya po na inyong pagmamalasakit. So sa lahat po ng mga dumating, sa lahat po na nag-agi, sa lahat po ng dumalaw, sa inyo pong mga gift, sa inyong mga heart, sa inyong pong diamond and flowers, meron pong binigay sa amin, sa akin. Maraming salamat po. At makakatulong po ang inyong yung kanyang how many minutes pong pag-stay kay Leia, kay Joy, kay Dionisio, opo, kay Nida, kay Edna, kay Anton, si Muslim, assalamualaikum kapatid, kay Nenen, kay Domingo Pabule, kay Sha Dong, 061, kay Meme, kay Lucia, marami pong salamat sa inyo pong pag-agi. Nakakatulong po itong inyong ginawa sa amin. Kahit maliit po itong programa namin, maliit lang po itong namin, ay masaya na po kami. Then people and INC remark to go. Drug test to finish the issue of Pulburon. Hindi po makakatanggi dyan si BBM, kay si BBM po full-fledged po talaga suporta ng Iglesia ni Cristo. Pero wag nyo pong linglangin ang Iglesia ni Cristo. Iglesia po ni Cristo ay gabay. Kahit po gabay po ng Panginoon. Mataas po ang aking respeto sa kapatiran ng Iglesia. Sa totoo lamang po, I bow, I respect on one faith, on one God. Kaya pasensya na po kung nananawagan din kami sa inyo pong tinig na idaan na po para matapos na po ang usapin. Dumaan na po ang dapat dumaan sa drug test. Sama lang buong pamilya.
Marami pong salamat lalo po sa pamunuan, ang ka Eduardo. Pasensya na po. Opo. At nandyan po kayo at patunay lamang na nagpapahalaga tayo sa taong bayan. Kay sabi nga nila, napakahalaga sa iglesia ang taong bayan sapagkat tinan nyo naman, wala po, pag may operation bigas po yan, operation pagtabag or pagtulong, ay wala po kayong masasabi. Sadya naman po talaga. At ito po ay isa pong pagrespeto at paggalang sa kapatiran po ng Iglesia ni Cristo. Pagpalain po kayo ng ating Ama. Marami pong salamat. 20 million kay Kuya Philip. 20 million sa mga congressman para sa BP Sara impeachment. Ha? Konti pa lang ang nag-comment. Congressman. Paano ba to? 20 million. 20 million para baligyan nyo si BP Sara. Inuulit ko po, hindi po kami pro Duterte at hindi rin po kami kalaban ni Duterte. Pero hanak ng pusa naman. Pero naman siguro kailangan naman namin ipagtanggol. Kaya wala pong ginawa si Sara Duterte na hindi po ang nauuna ay ang kapakanan ng taong bayan at ang mga estudyante. Dalawa po ng aking estudyante. Mukhang dyan po tayo magkakahirapan. Sa ibang partido, zero kayo rito sa Mindanao. Zero po kayo. Sa Bisaya, Leyte, Romblon, Palawan, Masbate, Marinduque, zero po kayo. Ang pinaglalabanan lang natin dito ay ang NCR at ang parte ng Ilocos. Totoo lang po. Baka nga Pangasinan, Tarlac, alanganin pa kayo eh. Sa hometown niya lang. Sa La Union, sa Sarat. Yan, manalo kayo kasi buong angka ng Marcos ang nandyan. Pero the other, Cagayan Valley, 21 kayo. Ibang Panginoon sa Cagayan Valley. So, si Kuya Jun nga pala sa Cagayan Valley. Alam na, hindi ko masabi. Pero Brad, ipapangako ko namang hindi ko naman sasabihin. Basta 1 litro lang ako dyan, ha? Pag nag-start ang operation natin, di ba, Kuya? Okay, thank you, Kuya. Salamat. 20 million, unsa naman kayo, Congressman? Para sa impeachment kay... Ito, sabihin ko sa inyo. Blood to blood lang ito, bayan. Palakpak ang Duterte na ito. Pero, ito po yung aking karapatan. Na ikinu-question din ang karapatan ng organisasyon, kapatiran, samahan at ang fraternal. Ano ang ginawa ni BP Sara para kailangan pambayaran kayo ng 20 million? Ano ang ginawa ni Ate Sara? O masama lang ang inyong loob dahil sa kanyang accomplishment? Tandaan ninyo, nung nakaraang SONA, ang pinakamahabang narrative na diniscuss ay ang accomplishment ng Department of Higher Education. Wala nang iba, DPWH. Pagkor. Ano na yan? Darating ang time, tingnan nyo Pagkor. Tatanggalin kayo, aalisin kayo sa balat ng Pilipinas kasi nasa inyo ang lahat ng kawalang hiyaan at korupsyon. Kasi sugal yan eh. Sugal. Kulang na lang ang asawa ninyo eh. Yan ninyo ba? Sugal. Paano na ang mamamayan na hindi mahilig sa sugal? Di ba? Di ba? Darating ang time.
Kumbaga sa ano ngayon in ang comprehensive day time, the difficult way of prescribing what is the reality because unti-unti na pong nade-develop. Ang taong bayan po ay gising na, mulat na. Hindi nyo na po kayang utuin ang taong bayan. Kailangan lang bigyan ng tamang impormasyon, benepisyo, karapatan at kapangyarihan para sa taong bayan na pangalagaan, paglingkuran, at huwag ninyong nakawan. 20 million, Sus Mariosep naman, oh. Bigyan nyo na lang sa akin yung 20 million. Meron pa akong idudonate sa siguro mga 30 paaralan dito, 30 o 50 paaralan. Magmula Kabadbaran papunta rito, hanggang doon sa Lanao, hanggang doon sa sa Aurora. Basta elementarya lang po. 20 million, sus, kahit po siguro tag 5 computer. Bigyan nyo na lang kay Kuya Ed TV. Bigyan ko siya ng computer. Ang paaralan ng mga tribo, bigyan natin ng computer. Plus, yung sinasabi nating mga second hand na po pwedeng gamiting service tulad ng ano ba itong mga yung pangkuha-kuha ng mga buhangin na uling po pwede pong i-develop at maging service, maging sasakyan, parang semi-bus. Pwede po. Dito po, sa paaralan dito, 4:30 pa lang ang mga bata sa edad na kinder 1, prep 1, grade 1, grade 2, grade 3, nagbabaklay. Sa Tagalog, nagbabaklay. Naglalakad magmula sa eskwelahan, sa sulok-sulok ng kanilang mga tahanan, sa mga bukid, sa mga bundok ba, bukid. Kasi sa atin sa Manila, ang bundok-bundok. Dito, ang bundok, bukid. O kaya tawag dito, kalasangan. Yan po yun. Kaya sayang yung 20 million nyo. Bigyan nyo lang kay Kuya Ed. Bili tayo ng computer at saka service. Oo, develop namin yung service dito. Ano ba yun, ma? Yung truck-truck? Ano ba yun? Ano ba yun, ma? Ano ba yun? Bongo. No, try nyo. I-try nyo si Kuya Ed. Kaysa magbigay kayo sa mga congressman 20 million para sa impeachment ni VP Sara na siya lang ang may accomplishment. Sige nga, ano accomplishment nyo? Yung 5 Ay. Anong accomplishment? Mahiya kayo sa kapal ng mukha ninyo. Si VP Sara lang ang may accomplishment report. Tapos tinira nyo pa. Ngayon, i-impeach ninyo. Yung tao lang, alam nyo, sa pamahalaan ninyo, putang na, ang gumagawa ng trabahong tunay, ini-impeach nyo, tinitira ninyo eh. Putang na, ang gusto nyo lang, mag-cocaine na lang tayo na mag-cocaine dito eh, mag-drugs tayo eh. Wala kayo sa ayos ba? Pagklaro nyo ba, pusang alaw, hindi po kami tanga, gising po kami at alam namin ang mga nangyayari. At hindi din po babayag ang sandatahang lakas. Kung papayag ang sandatahang lakas, malaki pong gulo. Kasi hindi po papayag ang MILF at MNLF. Kung makikipagkaisa pa ang New People's Army, tapos ang istorya, gulo na. Civil War na ta. Pero dahil nga sa merong pampananalig at paniniwala na mas pabor ang 80% na yumayakap sa kapayapaan at katahimikan ng lugar ng Mindanao. Kaya hindi po yan. Alam po kami taga rito sa Mindanao, alam po namin kung kailan sila
lalabas ang apoy sa kanilang mga damdamin. Alam po namin. Kasi pag lumabas na po ang apoy ng aming mga damdamin, lalabas na rin po ang apoy ng kanilang mga damdamin. Kasi po, tao lamang po kami. Tao lamang po tayo. Ang problema, hindi po kami mangmang. Ang problema, naiintindihan po namin ang sitwasyon. Wala po rito sa Mindanao ang naghahangad ng kaguluhan. Wala. Maliban na lang sa mga iilang lugar na merong ipinaglalaban. Kasi po kailangan. Kailangan ipaglaban ang kanilang pananampalataya, ang kanilang filosofiya, at ang kanilang custom. Katulad ba sa atin ba, sa Manila ba, pag sinabing walang liko sa kanan, ayaw mong pagliko sa kanan, kay naa may MMDA diya. Dakpon ka ng MMDA. Ayaw mong pagliko sa kaliwa, kung nakalagay doon bawal ang pagliko sa kaliwa. Murag bang kalsada ba? Katulad nung nakaraan, gunggong. Pero nag-aantay po, meron po kami nag-aantay po kung ano ang resulta doon po sa usapin na yon. At makikita nyo rin po kung ano po ang magiging kaganapan tungkol po doon. Apo. Hindi po magre-report ng ABS-CBN and GMA7, hindi tayo po mag-report. Tayo po, bilang taong bayan, bilang boses at tinig ng bayan, bilang Real Talk, bilang Kuya Ed TV, larga tayo, wala man problema. Di po ba? Pero ito, yung sakit nito, 20 million. Ano ba yung puto kalaki naman 20 million? Ilan ang congressman natin? I-multiply mo yung 20 million. Anak ng putang ina, kung itinulong nyo yan, pinambili nyo na lang ng computer yan, o doon sa mga eskwelahan, o doon sa mga estudyante na halos 5 oras, 6 na oras kung maglakad, tapos mga bangin-bangin pa. Hindi nyo kasi tinitignan ba, Congressman, hindi kayo mag-ikot dito sa Pilipinas, sa Mindanao, kung ano ang buhay sa tribo, paano pumasok ang mga bata, paano mag-eskwela. Tangina, nag-congressman kayo, ang gusto nyo lang kasi, putang na pere. Kaya congressman. Pero, in fairness naman sa mga congressman natin, tulad ng mga lumalaban na congressman, tulad na lang ni Kadante Marcoleta, na lumalaban talaga. Alam niyo kung, he is willing to die for this fight. He is willing to die. Kahit anong mangyari, hindi siya mag-give up. Kasi yun po ang kanyang pananaw tungkol po sa usapin na kailangan pong mamulat ang taong bayan, malaman ng taong bayan kung ano ang nilalaman. Kasi lagi na lang. Ang Kuya Greg lumalaban para sa isang plataforma, reforma. Handa kami makipagkaisa. Yun lang pong aming kakayanan. Handa po kaming makipagkaisa. Alang-alang po sa atin, sa inyo, bilang taong bayan. Bilang isang tinig. Nako, ito na yung tanong. Kanina, hindi ko mabitaw-bitaw. Tanong po to ni Ate Carlota de Guzman. Ito palang 5,500 na to, na floodway control, na ipinagmamalaki na meron po tayong naitapos at natapos ng programa, project, para po sa taong bayan, 5,500. Floodway Control Program. Putang na, nagre-report siya. Hindi niya pala yung programa. Project pala to ni President Roa Rodrigo Duterte. Abay, kung si Kuya Digong ang may project nito, putang na, sana punta ang ano. Ay, nagkalo-kulo na putang na. Sana punta ang budget nito. Kalo-kulo na.
Puta, sige, daldal niya ng 5. Utangin na naman BBM mo. Puta, sige, daldal mo ng 5,500 floodway control at marami pang iba. Putangin na. Si Rodrigo Roa Duterte pala ang hutang inang buhay, ano? Katanga naman. Ano bang sitwasyon ito? Si Kuya Digong, si President Digong ang may project nito. Tapos ipinagmamalaki mo. At pagkatapos tinitira mo sila. Tinatraidor mo sila sa likod na si Apo Lakay, siya din ang nagpalibing, siya din ang nagbigay, siya din ang naggarantiya yung kanyang kapakanan, pagkatao at dignidad kontra mga dilawan. Ay, putang ng buhay to. Nasaan na yung budget? Ito ba yung sinasabi niyong 800 billion? Aba bayan! Abay, magising po tayo bayan, napaka-importante po nito. Kumbaga sa viral, ito po, viral na katotohanan ito. 5,500. Diyos putang ina, floodway control. Unsa man nakabong? Bila Chingyawa. Chinggabonana busbay. 5,500. Floodway control. Utag program ni Digong. Ano ba ito? Wala na ba talaga tayong kahihiyan? BBM? Verified by DPW. Naku, putang ina, verified by DPWH chairman. Ano ito? Naglaglagan na kayo? Hindi na kayo Voltes 5? Voltes 3 na lang? Ikaw, si Abalos, at saka si PNP? Voltes 3? Back to the Batcave! Asan ang pera, Mr. President? Kung may kahihiyan ka, Mr. President, ibalik mo na lang kayo ni Tambaluslos, ni Romualdez, ibalik ninyo ang pera. Okay na, tanggap na namin taong bayan na tinarantado nyo kami, niloko nyo kami, nilamon nyo kami, ginawa ninyo kami pulutang pastilan manulay. Pero ibalik ninyo ang pera sa kaban ng bayan. Hindi na po ito maganda. Ano ba yung pinagmamalaki? Putang ina, ano yung pinagmamalaki ninyo ng iyong administrasyon? Tandaan mo, hindi po kami pro Marcos, hindi kami pro sayo. Hindi mo rin kami kalaban. Pero putang ina, wag mo naman kaming gawing katanga-tanga. Putang ina, ginagawa mo kaming tanga. Ginagawa mo kaming inutil. Tingnan mo naman ito, klaro. Ang DPWH chairman ang nagsabi na ang 5,500 supposed to be project yan ni President Roa Rodrigo. Butang ina naman Duterte. Asaan ang yung ginawa? Nasaan ang pera? Asaan yung form of budget? 5.7 trillion plus 800 billion, putang ina. Asaan na? Tapos kung gusto nyo pang kunin yung 89 billion ng PhilHealth, putang ina, mga swapang! Tapos marami nagpapakamatay sa inyo. Marami nabubulagan. Ayaw tanggapin ang katotohanan. Tapos marami nagpapakamatay sa inyo. Marami nabubulagan. Ayaw tanggapin ang katotohanan.